ang representante po sa lalawigan ng Quezon, at siya pong chairman ng House Committee on Health, Kong Helen Tan. Kong Helen, napapanood ka po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, at naka-live din po sa aming mga social media accounts. Si Jen po at saka si Nelson. Kong Helen, magandang umaga po. Hi, Sir Jen and Sir Nelson. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa inyong palatuntunan. Ayan. Happy New Year po. Happy New Year po. Kamusta po muna ang pamilya at kamusta po ang lalawigan ng Quezon, Kong Helen? Okay naman po so far ang family. Sa Quezon, luckily as of now ay hindi kami nakasama doon sa alert level 3, no? But syempre kailangan ding bantayan, no? Dahil alam naman natin kung malapit ka doon sa may surge, yung possibility na sumunod, no, yung lugar ay hindi malayo, no? So, sana sumusunod sila. Dapat naman talaga, no? Naku, Kong Helen, kung kayo nanonood ng TV, nakikita ko po itong larawan ninyo. Parang 25 years old kayo dito, Kong Helen. Nakita niyo ba sa TV? Baka po old picture lang yan. Ganun po ba? Marunong pumili itong mga staff namin. Ganun ba? Opo. Anyway, Kong, napag-uusapan kasi namin kayo na ni Nelson, ito ho bang mga paglabag na nangyayari po sa quarantine protocols at kayo po nababalitaan na rin na yung ating mga vaccination card, yung health card, marami na nagpapagawa ng mga peke. Kung hindi ko nagkakamali, ang Kamara de Representante po ay nagpasa ng batas para ito ho ay mapigilan o masawata, Kong? Yes, Sir Jen, Sir Nelson, alam niyo po ako yung principal author sa Congress ng mandatory notifiable diseases, no, o yung RA 11332, no. At nakasaad naman doon, even before dumating ang pandemic, doon sa mga public health emergencies natin, meron na tayong mga prohibited acts doon na nakasaad. Ang kailangan lang siguro yung paglabag sa quarantine protocol. Sir, hindi naman ngayon lang ito nagkaroon ng ganitong kaso Medyo na-sensationalize siguro itong kaso nitong OFW. But even before, may mga reported na tumatakas talaga sa mga quarantine facilities, nakikipag-inom in some municipalities and provinces. Ang kailangan lang siguro gamitin ng ating mga local authorities, especially ang DILG, seryosohin po yung pag-implementa ng batas na hindi yan ginawa para lang nakasulat sa papel. At yan ay kinakailangan na strictly i-implement, hindi namimili ng kakasuhan. Lahat ng nagbabiolate dapat ay bigyan po ng karampatan na kaso, no? O yung kung ano yung in-impose dapat na penalty na according doon sa batas. Siguro kailangan seryosohin natin yung batas, no? And the existing policies that we have. Pero ma'am, ano naman po ito? Batas na po ba ito at may mga kaakibat na po bang parusa o multa ang sinamang lumabag sa mga patakarang ito? Yes, sir. Yan po ay nasa Republic Act 11332, no? At may parusa po yan na penalties ng fine. I think from 20,000 to 50,000 and imprisonment of 1 month to 6 months. So, yan di naman po ang naging batayan ng IATF sa kanilang mga ginagawang mga resolution, yung existing na batas na yan. Kaya nga na parang ako natuwa na who would have think that that law will be of use, no? Magagamit natin dahil hindi naman natin nalaman na darating ang pandemya, 'di ba? So mabuti na lang meron po tayo na naisulong na amendment po yan inamyendahan namin during the 17th Congress. But ako po ang personally na nagtulak po niyan para maisabatas. Pero ngayon ma'am, mukhang itong si Gwyneth Chua po ay sincero naman sa paghingi ng kanyang tawad sa social media po. Ay nakita nila na maamo naman pala ang mukha nitong si Gwyneth, medyo maganda po. Parang maraming nananawagang patawarin na natin siya. Unawain na lamang natin yung kanyang kasabi kang nakabalik sa Pilipinas, Kong. So magiging president yun, sir, no? Kung ganon. Ganyan naman tayo mga tao pagka
Pagka nahuli, saka hihingi tayo ng tawad. Pero kung hindi nahuli, di nalaman at nag-cause ng inconvenience, no, sa ibang tao, di mananatiling kasalanan na hindi na nabunyag, no? Sa akin lang, hindi naman sa pagiging maging harsh tayo or what, ang sa akin, ang batas ay ginagawa para i-implementa at ipatupad at hindi siya selective, no? Hindi siya selective. So dapat sa lahat, kung sino man ang nakikita natin na nagba-violate, nakita kanina, sinabi niyo po, even yung mga vaccination card, yung mga testing results, pinifake yan. So gusto natin nga malaman, siguro sa pagbalik namin sa Kongreso, sa pagdinig namin, gusto kong malaman from DILG and DOH, may mga nakasuhan na ba talaga tayo at na-penalize na mga nag-violate, no? Kasi I think it's about time, no? Alam nyo, hindi biro itong pinagdadaanan na pandemya. At as long as merong nagba-violate na in a simplest way, no? Sa mga simpleng pamamaraan na akala nila ganun lang, hindi po natin makokontrol yung paglaganap nitong virus na to. So, ayaw na natin dumating sa matinding problema pa. Opo. Kong, si Nelson po, kasama natin sa program. Nelson, si Kong Helen. Hi, Sir Nelson. Yes, apo. Nung ginawa niyo po yung batas ay wala pang pandemya. Yes. So talagang in-anticipate lang natin ano po yung mga possible na mangyari. Ngayon may pandemya na at nakita na natin na the law is in action. Meron ba tayong nakita na mukhang ito ayusin natin o idagdag natin ito para mas mabigat o mas mabisa ang batas na ito, Kong Helen? Well, yung mga nababasa ko, sir, sa social media din ang comment ng iba. Sabi niya, nung ito nangyari, no, isolated case yung sa ating returnee na Filipina. Sinasabi niya ang babaw kasi ng penalties, but you know what? Alam nyo gaano man kabigat yung penalty talaga pagka yung tao ay may katigasan ng ulo kahit gaano kabigat, no? Although syempre alam natin kung may teeth, no, kung may matindi, ano, ibig sabihin mas mabigat nga yung penalty, baka mas mag-create ng takot sa tao na kasi yung 20,000, sir, ang dali lang nung bayaran kahit yung 50,000, di po ba? Pero siyempre court po ang nagde-determine ng penalty ng violation ng isang tao. So baka mamaya impose lang 20,000 o 50,000, which is very easy for them, no? So subject to review, sir, pwedeng i-review din po ng Kongreso itong batas na to at baka may maidadagdag din po kami dito sa na to. Alam niyo po nung pinush ko po itong batas na to, hindi lang pandemya ang isang current health problem na hindi nare-report sa atin is yung communicable diseases that we have in the Philippines, yung tuberculosis. So gusto kong gawin na mandatory ang reporting ng TB kasi parang binabaliwala lang natin. Highly communicable siya and other communicable diseases. So, talagang natutuwa tayo na naging instrumento na at least ngayon may nagagamit tayo na batas, no? Apo. Ito pong issue naman ho ng vaccination. Ano? Ang sabi ho nila, dapat may batas din na mandatory vaccination. Aside from that, siyempre may mga exemption. Pero dapat ho ba na meron tayong batas tungkol sa pagbabakuna, Kong Helen? Actually, sir, meron pong panukala, hindi pa lang namin dinidinig yan. Kasi I think debatable po yan yung panukala na gawing mandatory dahil ang unang tignan natin ay yung constitutionality kung gagawin po talaga na mandatory yung vaccination. Enough na ba talaga yung situation that we have to exercise that kind of police power, no? So
ang ako personal ko lang paningin ko lang Sir Nelson, no. Kung na-exhaust na ba natin lahat ng means, kasi tingin ko ito yung magiging last resort natin. That's a question. But being a citizen, no, and observer kung ano yung mga pinapatupad at ginagawa ng ating executive, marami pa rin kulang, sir, no? So, kung may mga pagkukulang pat hindi pa natin na-exhaust, baka hindi pa tayo pwedeng dumating doon sa mandatory, kasi kung sa tingin natin itong means na to, itong i-employ natin na to, magiging oppressive naman sa ibang tao, meron tayong din, sir, na mga inirerespeto with yung mga belief based on religion, based on culture, mga ganyan. So, sa akin, exhaust pa natin ang iba pang mga means, no, intensify pa, para ma-encourage pa again ang ating mga kababayan. Although, may mga local policies na that might encourage yung ating mga kababayan. Katulad ngayon, sabi nila bawal nang pumunta sa grocery ang mga hindi vaccinated. Ngayong mga Christmas party, alam ko may mga Christmas party, sir, hindi ina-allow ang hindi vaccinated to join, mga things like that. So, we'll see, sir. Ako personally, tingin ko, baka may constitutionality issue kung gawin na talaga natin na mandatory yung vaccination, COVID vaccination. Pero dun sa mga bata, sa mga sanggol, hindi ko, I'm not sure kung ano ang patakaran ng pamahalaan dito. Voluntary pa rin po ba yun yung sa mga bata? Yung sa COVID-19 po, alam ko, meron na po ang FDA and IATF na ina-allow ang 5 to 11. But if you're talking on vaccination, the National Immunization Program under 5, that's a mandatory, sir. In fact, I have an amendment to that law, existing law po natin yan, yung mandatory immunization for children under 5 years old po yan. Meron po akong amendment yan pending in the Senate, no, and expand lang natin yung coverage na hindi lang siya immunization program to children, but i-institutionalize all other immunization up to adult, no. So actually, sir, yung ating immunization program mandatory, but wala pong naka-impose po doon penalty doon sa existing law natin sa under 5 po yung immunization. Ang title lang po nakalagay doon, mandatory immunization program. So, hoping po ako na maipass natin sa Senate yung amendment na inintroduce ko po sa Congress. It's pending in the Senate na po. Naisip ko lang ho kasi na baka isingit na rin doon, kung po pwede, yung COVID-19 vaccine. Kasi immunization din naman po yun. Hindi po ba, Helen? Tama, Sir Nelson. Tama po yung observation nyo. Doon po sa panukala po na amendment ko, in-expand po namin yon. Hindi lang siya community-based, school-based, and then yun nga mga existing. So, tama po yung observation nyo. Ang COVID-19, ang projection ng maraming experts natin, in time ay magiging katulad ng ordinary flu, katulad ng ating flu vaccine. We have a flu vaccine na ibinibigay din as part of the national program. So in time, pagdaan ng mga taon, kung nandyan din lang at available na and nakakuha na ng CPR itong bakuna na to, definitely pwede po siyang isama as part of the vaccination program ng ating gobyerno. Ayun. Salamat po. Jen? Ma'am, ihabol ko lang po. Ang amin, meron kasi kaming segment dito sa aming palatuntunan, Vox Populi. Ang tanong namin isang ayon ba sila doon sa naging resolusyon ng Metro Manila Mayor's Council na limitahan ang galaw, paglabas ng mga hindi bakunado? Sa tingin niyo kayo, ma'am, bilang chairman ng House Committee on Health, ano hong pananaw sa bagay na ito?
Actually, sir, yan yung pinag-aaralan ko. I was asking my lawyer in the office, what could be the basis, no? Kasi hindi po yan bago. I remember I went into one of the island municipality in Quezon. I conducted a medical, dental, and surgical mission. And one of the policy of the LGU is to isolate in the mission, nakahiwalay po ang vaccinated at unvaccinated. Ibig sabihin, hindi pwedeng magpa-check up ang unvaccinated hanggat hindi tapos ang mga vaccinated. So, in essence, parang ganyan. Parang hindi ka pwedeng lumabas at makihalubilo, no? I think, ang naging basehan nila doon sa local government code. No, but may mga loophole po kasi yung general welfare, no, na exercise nila yung power kung kinakailangan to promote yung health and safety of the population. But yun nga, hindi natin alam, i-weigh in natin, no? Kasi may loophole yan or pwedeng ma-abuse din yung provision na yan. Kasi kung gagawin natin yan in the malls and the groceries, di ganun din po sa palengke. Pag pupunta po ng palengke, bawal din po pumunta ang hindi vaccinated. So, ibig sabihin po, hindi natin pipiliin ang lugar na dapat pupuntahan ng vaccinated at hindi po pwede ang unvaccinated. So, yun yung isang sinasabi ko kanina, sir, na baka naman nagdudulot ito ng hindi kagandahan sa isang Pilipino. So, we need to consider yung parang oppressive siya. 'Di ba? Naging oppressive siya sa isang Pilipino. If that's the case, parang hindi po dapat, no? Parang exercise na rin po yun o police power. Yun ang paningin ko. Hindi po ako lawyer, but based on my readings, yun yung pagtingin ko lang po. So, hindi dapat selective siya. Pero hindi kaya dapat maging special case kasi ito naman, pandemya ito, ma'am. Hindi kaya ganon? Yun nga, sir. Siyempre, yung pandemya, ang kailangan i-justify is that enough to impose and exercise that police power. Ang sinasabi ko, balikan ko lang po, if we exhaust all means, no? Like, na-mention nyo po, when we say mandatory vaccination, ang first question, do we have enough vaccines talaga to say pwede tayong mag-mandatory? Do we have enough manpower to conduct if we have enough supply, meron ba tayong enough manpower? And how accessible is the vaccination to all Filipinos? Diba? So may mga challenges along the road yung ating implementation. So kung wala lahat yan, ang nakita natin, available, walang problema in all aspects, then yes, we can say, baka po pwede. Yun pagtingin ko lang, sir. Totoo nga naman kasi sa mga probinsya, maraming gusto magpabakuna. Wala naman hindi naman available ng bakuna. Well, itong patakaran atang ito Metro Manila, Metro Manila area pa lamang naman siguro kung ano po. Yes, I heard in Metro Manila po. Yun yung sinasabi ko kanina na baka maging encouraging sa ibang tao na pag naramdaman nila na hindi sila makalabas kasi unvaccinated. So somehow indirectly you're saying, magpabakuna kayo para po makalabas kayo, 'di ba? Baka maka-encourage sa mga tao. So baka po pwede yung mga ganon local policies instead of gawin kaagad natin na mandatory. Opo. Anyway, Kong, napag-usapan natin itong mga bagay nito. Napahaba na po ang aming pakikipagkwentuhan. Sa ibang araw, pag-usapan namin, kasi kami ni Nelson, meron ng maintenance. No? Yun 150 medicines na magkakaroon na naman tayo ng CAP. Well, mukhang may mga umaalma atang mga malalaking industry. Sa ibang araw ko marami ata kayong gagawin. Baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan. Unang-una na po dyan sa lalawigan ng Quezon, Kong Helen. Maraming salamat, Sir Jen and Sir Nelson, sa opportunity po na makapagbahagi ng ilang opinion at kaalaman. Sa atin po mga kalalawigan at syempre mga kababayan, nakita po natin ang pagtaas ng kaso
narinig na natin na isa din sa mga reasons yung ating mga hindi pagtupad sa mga protocols o polisiya na isiniset ng ating lokal and national na pamahalaan. Pagod na po tayo lahat, kaya po ang ating panawagan sana po ay tayo magkaisa. Sabi nga nila ay we stand stronger together. Yan po ang campaign ngayon ng United Nations. Stronger together, no? Kaya nating malampasan po ito. Maraming salamat po. Salamat po. Kaibigan, ang atin po nakapanayam, Congresswoman Helen Tan, isa po sa mga representante sa lalawigan ng Quezon, at siya po ang chairman ng House Committee on Health.